Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather click ya. Even though it's Friday night and I got no plans tomorrow, I could use a bam bam bam. Pag nasa ibang bansa ka talaga na, masasabi mo na tama yung sinasabi nila na isa sa worst airport ang meron tayo. Kasi, di ba? Ganyan, ang ganda, hindi magulo. Ewan ko lang pero sa isang group, ewan ko sa group yung nabasa ko. Sabi nila, pagkagaling nila sa ibang bansa pag uwi nila ng Pinas, ang una nilang napapansin is yung amoy. Mabaho daw yung airport natin. Eh, ako hindi ko pa naman naaamoy ng babaho. Oo, magulo. Hindi ko siya napapansin. And we're back. Siyempre, dito na naman tayo guys sa airport. Ibig sabihin, meron na naman tayong travel. Siguro naman may idea na kayo kung saan to. Or kung wala, andito tayo ngayon sa Zayed International Airport. Kasi meron tayong layover, hindi ito yung final destination natin. Pero may kita nyo naman siguro kung saan ang punta natin. Pero for now, itong vlog na to is dito lang sa airport. And then next vlog na lang yung talagang final destination natin. Yan. Ang ganda niya. Very modern dito sa Zayed. Ang init. Parang ang init. Oo, mainit. Ito. 1, 2, 3. Si Kuya nakatingin. Sabi niya nabuang na itong mga to. O diba? Nainitan na ako. Ang init kasi sa labas guys. Samahan niyo kami. Maglakad-lakad dahil meron kaming 3 hours layover dito sa Abu Dhabi, sa Zayed International Airport. So, mag-iikot-ikot muna kami. Kasi, ang sakit sa pet ng flight Ilang oras din yun, parang mga 9 hours. So, yan. Explore muna natin yung airport nila. Ang ganda, no? Pag nakakakita tayo ng ganito na maayos, tapos halos konti yung tao, pero malawak siya eh. Kaya akala mo konti lang. Tapos malinis, mabango. Maiinggit ka na lang talaga. Parang ayaw mo na lang umuwi Pinas. Parang gusto mo na lang magpaampon sa ibang bansa. So, ayan. Yan ang gate natin. Gate D43. Sarado pa siya kasi nga masyado pang maaga. Para meron kami layover dito ng 3.5 hours. Yan. Yung meron dito, mga kainan. May upuan din naman doon. Pero ayaw na namin umuwi kasi galing na kami sa pag-upo ng mahabang oras. Ayaw lang umupo. Ang sakit na. Ang sakit na sa mga puwit at tuhod. So, ito, meron ditong Taste of India. Meron dito yung kanina yung Lebanese Grill. Tingnan pa natin kung ano pa iba nating makikita dito na kainan. Noong una, medyo nagdadalawang isip kami ituloy ito kasi nga 'di ba, sa nangyayari dito sa may Middle East, parang nakakatakot. Yung tulad ng mga pagpasabog sa mga airport, ganyan. Pero parang ano na siya parang humupa na siya tapos nakakahinayang din naman, 'di ba? And ito na lang yung parang last vacation bago ni Kai malukas sa kanyang nursing. Nakakainggit. Pati yung mga CR nila guys, hindi kayo madidiri. Tapos karamihan dito, pansin ko, mga nag-work is puro Pinoy. Tapos halos lahat ng mga kasabayan namin sa plane is puro Pinoy. Na alam mo talagang mga OFW, gano'n. Ang Pinoy talaga kahit saang bansa siya, no? Napakasisipag. Kasi ayaw na natin sa bansa natin. Sa ibang bansa na lang tayo pupunta. Ganarn. Dagdag information lang guys, no? Dito pala merong Pearl Lounge. Free siya sa mga credit cards na gagamitin nyo pag-book ng flight. Pero kailangan nyo munang parang i-activate yung pinaka-passkey or priority pass nila bago kayo lumipad. Sayang kasi hindi namin na-activate. Siyempre, aanga-anga na naman tayo guys. Opportunity na naman ang nasayang. Sige, next time na lang. So yun, huwag nyo kakalimutan siyang i-download, mag-fill up doon ng parang sa BDO website din yan makikita. So sayang, lounge na, naging bato pa. O diba? So kayo makakita dyan, ang linis. Squeaky clean. Tapos parang ang konti ng tao.
So, sa iyong verdict talaga. Bilang na-try na natin yung... Stop muna tayo, naglalakad kasi tayo. Bilang na-try na natin yung... Dito tayo kasi meron ditong pera. Yan. Bilang na-try na natin yung una Doha, then Emirates, then itong Etihad. So, sinadya namin iba-ibang airlines para ma-try namin. So, para sa'yo, pinaka-okay or okay ba tong Etihad? Budget friendly, budget-wise, itong Etihad, okay siya. Siguro ang hindi ko lang nagustuhan siguro. Hindi naman hindi nagustuhan. Siguro mako-compare mo kasi. So, siguro yung yung airplane, yung plane mismo, medyo na siya, outdated na siya. Hindi kagaya ng mga ibang airline, yung Qatar, saka yung Emirates na medyo modern pa yung yung airline nila. So ito, na siya. Airline, pero okay naman siya. Smooth naman yung landing namin. Oo. Smooth naman. Okay naman Hindi yung siya ano. nag-bounce na, Oo. ganun. Hindi rin tayo nag-turbulence actually. O tulog tayo. Kasi antok na antok kami guys. So, pero wala talaga. Walang turbulence na Maganda yung pagkaka-drive. Drive ng pilot. Red eye flight na naman kami. Yes. Umalis kami sa bahay ng 1. Kasi ang flight namin is 5:50 a.m. Tapos sakto Pinas lang din time. pagkatapos kasi ang haba ng pila. Yes. Yun. So, yun nga, mako-compare mo yung airlines. Kung i-rate mo siya, sinong number 1 sa'yo, number 2, number 3? Siguro number 1 sa akin yung Qatar. Okay, kasi So maganda yung service nila, saka masarap yung food na sinaserve. totoo. Tapos, At Mas sa Qatar, malaki, cheap. maya-maya ka nilang gigisingin kasi may drinks, may pamani, mga ganon. Parang mga apat na beses, di ba? Snack. Oo. marami silang Yan. mga snack. Tapos Tapos, siguro second ko syempre, Emirates. Emirates, yes. So Emirates naman, okay din siya, parang Qatar. Tapos, maluwag. Tapos, actually parang same lang din naman sila ng Qatar. Pero parang feeling ko yung sa Qatar, mas maluwag siya sa seats. Parang mas may legroom kasi yung sa masakyan namin, mas malaki yung window nila. Yun. At saka yung sa Emirates, mas maganda siya sa interior kasi meron silang lights sa taas ng Oo, parang may mga pa starlight silang effect. Ganon. Tapos talagang aantokin ka. Ito kasi ang liwanag, buong biyahe ang liwanag. Oo, kaya nagsasarado na lang ng mga tao ng bintana Oo. nila. Tapos, Nightlight. yun nga, medyo outdated yung parang TV nila doon, yung monitor nila may sira, ganyan. Pero all in all, kung budget lang na naman ang pag-uusapan, siya kasi yung Tsaka pinakamura. matutulog ka lang din naman Oo, buong siya yung flight. pinakamura na nabook namin pag punta dito sa next destination nga natin. Hindi muna namin i-reveal pero siguro nakita nyo na kanina sa video. Pero yun na lang yung next video natin. Dito muna tayo sa airport. Di pa tayo kasi ang daming bata, maingay. So ayun nga, balik tayo dun sa usapang airlines. Para sa akin, ganun din yung ratings ko. Number 1 ko is si Doha, number 2 is si Emirates, and third tong si Etihad. Okay naman sila. Mas maganda pa rin naman talaga sila sa natin. Pero siguro may napansin lang din ako sa service ng mga FA ganyan. Dati kasi sa Doha, Qatar Airlines, gigisingin ka talaga nila. Tapos bibigyan nila sa'yo yung food mo, yung snack mo. Dito pag tulog ka, lalampasan ka na nila. Hindi ka nila gigisingin. Bahala ka na kung pagising mo wala kang kakainin or iinumin. Ayun. Tapos parang, ewan ko, parang masusungit kasi yung mukha nila no? Pansin mo ba? Hindi sila nag-smile. Iba, syempre pag sa ganyan, number 1 pa rin talaga yung, Nag-greet. oo, hindi sila nag-greet. Palabas na Parang, Or parang, baka, malay mo, napapid lang. Baka may... May nag-greet naman, pero Pinoy. Kasi oo, sabi Pinoy. niya kanina, Andun siya. "Salamat." Salamat po, sabi niya. Pansin ko parang masusungit sila na parang hindi sila approachable na, Kanina yung mga naglalagay ng mga gamit nila sa taas. Kasi merong isa, parang may maleta siya, like maleta yung gamit niya na Tapos, naghanap na kasi siya ng space. Tapos yung FA, tumulong siya. So, nagtanggal siya ng isang bag. Tapos, binigay niya sa may-ari. Sinabi niya na sa ilalim na lang daw ilagay. Though sabi nga nila hindi naman daw trabaho ng FA yun. Pero kasi 'di ba sa atin kahit si Bupak naman maayos naman sila makipag
Pag ganon, yung mga service na ganon. Like, hahanapan na lang daw niya ng Mm-mm. space kung meron. Parang, oo, parang bahala ka na dyan sa bag mo, lagay mo dyan sa ilalim. Parang ganon yung dating. Siyempre, mababawasan yung legroom mo kung gano'n. Oo. So, andito na tayo. Nakarating na tayo sa C32 na gate. Kakalakad. So, magtitingin-tingin lang tayo kung anong meron dito sa airport. Para mainggit tayo talaga. Meron silang vending machine. Meron lang siyang, ang tawag doon, bag and hand lotion na, like, maliit lang. Yun na, pero kasi sa Qatar at sa Emirates, parang meron silang mask, merong hand sanitizer, merong Or siguro na-tempohan lang natin yan. Ewan ko kung ganun pa rin sila ngayon. Or na-tempohan natin kasi COVID, parang kakatapos lang ng COVID or COVID, ano pa yun eh. Nung una kami nagpunta doon sa Qatar. Ewan ko lang kung ganun pa rin yung mga complimentary nila. Dito kasi ano lang, eco bag. Tapos napakaliit na lotion. lotion, parang Tapos ganyan. parang, 1 inch. tapos yung, trinay ko siya, like, lagay sa kamay ko, kailangan ko mag-push down ng 3 beses bago lumabas yung lotion. So, ibig sabihin is ano, konti lang laman, ganon. Parang less than pahala. Okay. Ayun na notice ko Uy, guys, notice lang na ano lang namin to napapansin lang namin to. First Oo. timer Hindi naman dito namin sa alam ano. sa iba, baka mas better. Hindi naman namin nilalait. Sinasabi lang namin yung na-experience namin. No shade lang. Yes. So, meron ditong So Coffee Abu Dhabi. Marami Yan. ng mga stores sa Oo. bawat lakad. Meron ditong WH. Smith yata to eh. Oh, Smith nga. Hindi na kami kakain dito guys Kasi kakain na naman sa airport. sa plane. Ay, sa plane pala. Sorry. So, ito ay airport tour. Pero, ang mga Pinoy pa rin ang number 1 pagdating sa service talaga, no? Laging smile and greet. Ano, parang madali tayo kasing i-approach. Ako, mukha ba akong approachable? Charot. Hindi. Ang parte ka ng Para, Etihad. para akong parte ng FA ng Etihad. Masusungit yung mukha. Ang ganda. Ang galing dito pala kanina, guys. May nadaanan ako na parang siyang booth na maliit lang. Para sa mga nag-smoke and vaping, ganyan. Siyempre, meron ding drinking water. Ang cute ng speaker, ang lakas, pero ang liit niya. Ayan guys yung sinasabi ko sa inyo, smoking cabin. Scent. Tindahan ng perfume guys. Naka-sale daw sila ng 20%. 20% off. Meron dito Bath and Body Works, Victoria's Secret, Muji, Foot Locker. Buy 2 get 2 free. Flirty Rose, si Bath and Body Works. Victoria's Secret, Bombshells. Ang ganda din sa taas. Gucci. Saint Laurent. Tinutukoy ko sa lalaki kanina. Nakata siya, akala lalaki. Andito na kami guys sa loob ng gate. Kasi yung ano naman is nagbukas na. Ang higpit nila dito. Talagang inisa-isa yung mga gamit, kinapkapan. Manually yun na. Bukod pa dun sa parang pinaka-scanner. Tapos meron pa silang test strip sa lahat pinahid sa'yo, sa mga gamit mo. Tapos may machine kung saan nila pinapasok dun. Siguro kung may powder, siguro ang galing lang. Paano pala kung may nakatabi kang, alam mo yun, no? Mayayari ka pa. Ingat ka rin pala sa mga nakakatabi mo, sa mga, sa nauupuan mo, or ano. Ngayon, relax na kami. Ang ganda na inuupuan namin. Ay pataas ng paa. O, diba? Charan! Reveal! So, alam nyo na guys kung anong next vlog natin. Nakikita nyo na kung saan kami papunta. Ang init sa labas, oh. So, guys, ito yung meal namin. May chicken and rice. Sa kanya ay lamb and mashed potato. And sa kanya, Yes. chicken din.
Tsaka maganda pala yung ano nito guys. Yung plane namin na to, maganda siya. Yung isa pala kanina is yung luma. Ito okay siya. Marami siyang options ng movies. Yan. Tsaka malaki na yung monitor niya at hindi mahirap pindutin. Complimentary, ano lang sila. Date guys. Malapit na tayo. Ano na lang. 1 hour and 59. Parang 2 hours. Nasa London Heathrow na tayo. Sakit sa tuhod. Sa susunod dapat mag-avail na kami ng like book. Pag ganitong long flight, nakakalumpo. Sakit sa tuhod. So guys, after ilang hours na biyahe, malapit na kami. 1 hour and 54 minutes na lang. At nasa London Heathrow na kami. Sa wakas, mga nakailang tulog ka na. Oo, nakadami na akong tulog. Patagilid, payuko. Dadating kami ng lapag namin 7:10 p.m. sa London. Then babiyahe pa kami pa King's Cross kasi andun yung accommodation namin. Siguro mga 1 hour din. Tapos sa immigration kasi last time ang haba ng pila dito sa immigration nila. Ang tagal din namin naghintay, so siguro parang mga kulang-kulang 2 hours din. Sana ngayon mas mabilis na kasi e-visa na yung gamit namin. Are you excited? Ano yung tinitira mo dyan? Akala ko gamot. Parang maganda to, pinapanood ko. Regretting You. Kanina napanood ko is, dito ko napanood yung The Housemaid. Maganda siya, yung kay Sydney Sweeney. And snack again. Yun ang snack namin. Black tea. Yung kanya coffee. And black tea rin yung kanya. And same lang kami lahat ng tomato mozzarella basil pasta. Ay, pasta. Pizza. Hello guys, and we're back. Hi guys, we just currently landed here in Heathrow. Hello guys. Nakalabas na kami dito sa Heathrow Airport. Dito pagkalabas ng arrival. And then, bumili na kami ng SIM. Physical SIM yung pinurchase ko. Tapos nilagay namin sa pocket wifi. Yung device na gamit ko is eto lang, yung TP-Link na yan. Tapos, ano siya, magkano siya? 55 pounds. Parang 4-5 pesos. Good for 30 days na siya. Unlimited. Up to 3 to 4 devices, sabi ni Kuya. Ito ko lang siya binili sa SIM local. Ayan lang, paglabas lang ng arrivals. Yan. Tapos ito yung, yan, yung EE. Kasi sinearch ko siya, sabi, ito daw yung magandang SIM na gamitin. Ngayon, ang gagawin na namin is hanapin yung train papunta sa King's Cross Station. Pagod, 24 hours ng sa biyahe. Buhay pa ba kayo? Pero in fairness, ang bilis ng wifi Ang bilis niya. Tinaray ko lang talaga siya kasi syempre tinanong ko kay best friend ChatGPT kung pwede ba sa device na TP-Link. Ayun nga, 4 or 5 tapos 3 na kami. Mas makakatipid kami kasi bumili kami ng tigi-isang eSIM. Okay. Yan lang sa SIM local. Pwede sa kanilang credit card. Actually, more on credit card sila dito. Yan. Nakasakay na kami guys sa Piccadilly line.
From arrival, nag-go down lang kami ng -1 level. Yan yung mga luggages namin na mabigat. Tapos, diretso na to sa King's Cross. Finally guys, andito na kami sa aming accommodation. Medyo may lakad siya ng konti from the King's Cross station pagka-exit mo. Tapos ang dilim pa kasi gabi na kami dumating. Ito siya. Ito yung pinaka-main door. Road na yan. Tapos first floor lang naman pero makipot yung hagdan. Tapos ito na yung room namin agad. Room number 1. Bibigyan ko lang kayo ng quick room tour. Pag-akyat, ito yung shared kitchen. Ayan. Shared kitchenette. Tapos, meron lang ditong toilet. Pero wala siyang bath. Ayan. Yung bath kasi is nasa second floor. Ano daw yun? Sa taas pa yung pinakaliguan. So, ito yung room namin, number 1. Ito. Yan na siya. Medyo okay naman na siya. Wala lang siyang TV. Pero okay na kasi hindi rin naman kami nanonood. Yan yung sofa bed. Si Kai dyan. Tapos dito kami. Enough na siya para sa amin. Tapos gabi na kasi. Pero meron siyang view. Ito yung table. May dalawang chair. May kettle. Tapos may coffee. Yan yung labas niya. Tapat ng Al-Nihar Mosque. Bukas may kita niyo yan pag umaga na. Tapos meron lang ditong payat na full length mirror. Tapos dito may window ulit sa puluhan banda ni Kai. Yan. Tapos may mirror dito. Mirror pala to. Tapos parang fireplace. Yan lang. Tapos warm light lang siya. Nabook namin to sa Airbnb. Anong oras na kami dumating? It's 11:05 na dito. So, baka lalabas kami for dinner. Baka bibili lang kami somewhere dyan sa labas. Kasi gabi na rin, hindi na kami lalayo. Ito lang kami guys. Halos sa tapat ng aming pinagstayan. Bili lang kami ng mga chichicha for tonight's video. Oh no. Ito may mga sink pala dito. Water. Ganyan lang. So, wala sila mga rice ina-eme dito na. Hindi siya tulad ng ano. The next day. Mamaya, malamig na kasi gabi na eh. Guys, ito pala yung labas ng ni-stayan namin guys. Yan, dyan kami sa may taas. Ito siya, walking distance lang, mga 3 minutes away sa King's Cross Station. Yan. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather click ya. Even though it's Friday night and I got no plans tomorrow, I could use a bam, 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 but it's not from you, cause I'm not that